2 a.m. start. Come with me as I try akyatin ang Masungi for something bigger than hype. Advice ko lang kung pupunta kayo dito, i-click nyo na lang yung link ng address ng Masungi kaysa i-erase nyo siya dahil possible maligaw kayo kung kaya natin. FYI, hindi commute friendly ang area. Recommended talaga na nakakotse kayo or carpool kung wala talaga. Dito sa Tipunan, orientation muna, ipapaliwanag kung bakit kailangan mag-ingat, rumispeto at makinig. So, bago umakyat, advisable na mag-CR na dahil dun sa taas, hindi pwedeng mag-CR. So, ito yung view kapag mag-CR ka. Nasa likod lang siya ng Tipunan, pero ganito siya katahimik at 4 a.m. Meron din silang free cornic, hot choco at free coffee bago umakyat. Itatry namin ngayon is yung kanilang sunrise trail at provided na nila yung helmet at headlamp. The suggested light is red dahil nga maaga pa at baka makaistorbo tayo ng mga hayop. At also, mabilis lang sana to akyatin. Yun nga lang is, ina-explain talaga yung mga nadadaanan natin sa halaman, hayop, kung may ma-encounter man tayo. Ina-explain nila kung ano yun. For me, okay naman kahit anong mga suot mo na pang-hike as long as komportable ka at hindi ka masyadong naiinitan sa suot mo. Siguro, advisable lang na maayos yung sapatos mo kasi nga limestone to or rock formation siya. So, possible na pag maulan yung punta nyo, medyo madulas siya. So, delikado. 600 plus steps lang siya in total. Nandun ka na sa tuktok ng Sunrise Trail. So, nasa wall yung mga, kung nakakailang steps ka na, from 100 steps paakyat. And hindi siya nakakapagod kasi ang goal mo is ma-reach mo na yung 600 steps. Dito sa tuktok, pagdating nyo, habang inaantay nyo ang araw na sumikat, ay mahaba pa ang oras nyo upang makapag-isip-isip o kaya naman ay damahin nyo yung hangin o kaya pagmasdan ang ganda ng Sierra Madre at ang Metro Manila view. Doon naman po madalas sila kumakain. Dito po, kung makikita nyo yung pato po dito, may hugis po siya. Ano po yung napapansin po ninyo na hugis po ng pato po dito? Yan. Yung pato po na yan. Napapansin, inspiration po sa logo po namin sa unit. Ayan po. At kaya yung bilog naman po, yung bilog po nito, ayan po ay chainsaw. Makikita po sa Discovery Trail. Nakatayo po yan doon, yung chainsaw. Dati pong ginagamit po ng mga illegal loggers. Yung nakikita po ninyong kagubatan po dito ngayon ay secondary forest na po. Dati po ay wasak po talaga dito sa bahagi po na ito. So, kung gusto nyo talagang malaman kung bakit ba hashtag Save Masungi ang sinusulong nila dito, i-check nyo yung next video ko regarding sa research ko kung bakit ba talaga mahalaga itong Masungi sa Sierra Madre at sa iba pang lugar dito na malapit sa Masungi. Ang pangalan po ng Masungi ay dito po nagmula sa hugis po nitong mga kabatuhan. Masungi o Masungki, Sungki po. Katulad po ng hugis nito na matalas po nalitis po. Parang sungki ng ngipin. At kung mapapansin din po ninyo yung mga puti-puti po na sukat, mga mata po sa kabatuhan, ito po ay mga lichens na binubuo po ng dalawang organismo o mahigit pa po, algae at fungi po. At ito po yung indikasyon na ang head ay malinis. Pagpababa, mas mabilis na lang kumpara nung umaakyat kayo at mas madali siya. Yun nga lang, maingat pa rin kayo kasi maraming mga bato or sanga-sanga habang pababa. At possible na may ma-encounter kayo ng mga animals or kung ano mang insekto kumpara nung paakyat kayo kasi nga may araw na. Ito yung white. Opo yan, yung lichens po. Yung mga bundok po na napapatag na po. Huwag mo na magalit. Laguna Bay, Kalim Island, dito po. Ay, wow, ang ganda. Doon naman po sa bahaging yun, natatakluban po ng, doon pa po sa dulo, natatakluban po ng smog. Dahil po malamig ngayon, hot po ang ating towels. Nag-start ng may libre at magtatapos ng may libreng prutas at ube champurado. Meron pa rin coffee dito at hot chocolate kapag katapos umakyat. Summary ay, ito ay para sa mga taong busy dahil nga 2 to 3 hours lang ang pag-akyat dito at pwede ka nang bumalik sa routine mo after. Also, pwede din ito sa mga taong gustong magkaroon ng peace of mind or connection with nature.